Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Na-experience mo na ba yung isang araw na parang gumuho ang lahat sa iyo? Yung relasyon, yung trabaho, walang kapayapaan, pinansyal, halos lahat. At di mo alam kung ano ang gagawin mo. Sa aking buhay, mula nung pagkabata, ay nakita ko at naranasan ko ang mga bagyo na dumaan sa aming pamilya. Nasa elementarya pa lang ako, nagkahiwalay yung aking mga magulang. Pero nagkabalikan din sila nung ako mag-high school. Yung nanay ko ay nalubog sa utang dahil yung aking kapatid ay halos tumira na sa ospital. Dahil sa hirap ay siya ay ng ibang bayan, ng ibang bansa. Nagtrabaho bilang OFW, isang domestic helper. Ngayon, ang nanay ko ay nasa probinsya namin. Siya ay matanda na, 85 years old na. Pero isa lang ang nakita kong hindi nawawala sa kanya. Ano yun? Yung pagdarasal. Na mula noong kami bata, hindi nawawala sa kanya yung paglapit sa Diyos sa tuwing siya ay nahihirapan. At dito nakita ko na naging tapat ang Diyos sa amin. Dahil sa kabila ng lahat, kami ay sinamahan at iniligtas ng Diyos sa mga pagsubok sa buhay. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na ang Jerusalem ay magdaranas ng kapighatian, kahirapan. Kaya lang, nandun ang Diyos. Hindi sila iniwanan dahil may bagong pag-asa. May bagong pag-asa. Kaya nga ang paalala ng Diyos sa ating ngayon ay anumang bagyo ang ating pagdaraanan. Lagi nating tatandaan, lagi mong tatandaan na ang Diyos ay kasama natin. Kasama mo ang Diyos. Kami, maraming bagyong dumaan. Kaya lang, pinadaan niya kami at tinuruan paano harapin, paano dumaan sa bagyo, paano malampasan. Kaya nga, ang paalala ng Diyos sa'yo at sa akin ngayon ay nasa atin kung paano natin haharapin ang mga bagyo sa buhay. Ang bagyo ay dapat nating tanggapin na meron nga. Dapat nating isipin na kuminsan malakas ang bagyo. Super typhoon. Kaya lang, dapat din nating isipin na ang pagmamahal ng Diyos ay mas malaki kaysa anumang bagyo na pinagdadaanan natin ngayon. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na ang bagyo ay dumaraan pero focus lang tayo doon sa Diyos dahil hindi niya tayo pababayaan. Lilipas din ang mga problema para sa akin ay parang bagyo lang. Lilipas din, hindi siya titigil. Lilipas din. Isipin mo lagi ang bagyo, lilipas din. At merong bukas, merong magandang buhay na darating. Laging isipin na ang Diyos ay laging kasama natin para magkaroon tayo ng isang bagong buhay, bagong pag-asa. Ang kailangan lang ay magtiwala sa Kanya. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. At ibahagi din natin, mag-like tayo, mag-subscribe at mag-iwan ng comment. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.